pinaiyak. Umiyak kay Banat Bay. Sino tong congressman na ito? Oh, sino tong congressman? Ha? Lagay niyo po dyan. Lagay niyo po. Pag-usapan natin. Oh, ito. Si Sam Versosa. Oh, congressman ng Tuktuk Tuwin Party List. Ano ba yan? Ano bang ibig sabihin niyan? Tutok Tuwin? Ang corny. Oh, Tutok Tuwin Party List. Nagdemanda kay Banat Bay. Mga iyakin pala tong mga ito. Ha? Ako'y nagtatanong lang. Ha? Nagtatanong lang. Sam Versosa, baka pwede naman. Komunista ka ba? Hindi ka naman siguro komunista. Demokrasya tayo, di ba? Pwede magtanong. Okay? Sige, tanong lang kita. Ha? Sino nagutos sa'yo magdemanda? Parang lagi kayong Banat Bay. Bakit yung mga congressman, puro kayo Banat Bay? Mainit si Tambas kay Banat Bay? Mainit ang Congress kay Banat Bay? Ha? Parang napakaiyakin mo naman yan. Kasi ang sabi ng batas, may jurisprudence po yan. Ang isang politiko, isang public official ay hindi dapat onion skin. Abay, paano ka? Di ba? Hindi, tanong lang, nautusan ka ba ni Martin? Tayo nagtatanong lang. Anong klase ka naman? Congressman ka, magdidemanda ka sa isang vlogger. Wala namang sinabing masama doon. Napanood ko naman yung video. Maayos naman ang pagkaka-deliver ni Banat Bay noon. Totoo naman yung kanya mga pinagsasabi. Wala namang libelous doon. So either inutusan ka ni Tamba or talagang sadyang iyakin ka lang. Di ba? Pero dahil siguro kasi ito'y tatakbo ng mayor. Ha? Baka mamaya nagtanim at umani agad. Nagtatanong lang ha. Nagtatanong, hindi po ako nagbibintang. Baka ako naman idemanda mo, Mr. Demanda kayo eh. Pikong ka raw, ang balita ko eh. Iyaking ka raw eh. Nagtatanong lang ha. Pag paumanhin po, nagtatanong lang. Wag pong pikon. Ha? Baka naman kasi alam mo, hindi ka mananalo kay Yorme dyan sa Maynila. Ha? Hindi ka mananalo sa Maynila kaya ikaw ay nagtanim at umani agad. Para sa ganun, meron ka nang nakubra. Yan kasi ang kumakalat ngayon. 'Di ba? Kaya ayaw mo na dyan sa Congress, alam mo na. Tapos tatakbo ka sa mayor, yan ang sabi sa akin dito. Ito nga, binabasa ko wala kang panakapanalo kay Isko kung lalo't iyaking kang ganyan. Demanda ka ng wala kang ipapanalo kay Isko niyan. Ano yun kahit gwapo yun, matatag yun. Hindi iyakin si Yorme. Wala ka talagang panalo dun. Kahit saan tingnan. Experience, wala. Sa ground, wala. Sa itsura, lalong wala. Sa tapang pa, wala. Ha? Yun lang. Pakisagot lang naman. Kung hindi totoo na ikaw ay inutusan ni Tamba o at ikaw ay nangangailangan magtanim at umani agad, wala namang masama kung sabihin mong hindi. Tapos magpakita ka ng ebidensya. Diba? Ganun lang naman kasimple. Kaya nga inulit-ulit ko, hindi ka naman komunista. Hindi ka galit sa nagtatanong. Last question. Sam, balat sibuyas ka ba? Tatanong lang po. Ha? And anyway, yan na po ang ating topic ngayon. Hindi ko maintindihan bakit ganyan na mga congressman natin. Pambira, Sila yung ang daming ginagawa pero napaka-sensitive. Hindi sensitive nito mga congressman, napapansin nyo ba? Pambihira, Pero kung sila makapagtanong sa kamera, akala mo Diyos. Akala mo hari. Akala mo ang lilinis, walang binibiling relong mamahalin. Akala mo hindi naka-bulletproof at may mga kasamang mga babae. Naku! Tigil-tigilan nyo. Lilinis nyo. May balita pa nga Balita lang naman ha? Meron daw dyan sa Quadcom. Sabi, gumagamit. Addictus benedictus pulburonic. Alam mo, para mapatunayan yung hindi totoo, magpa-drug test kayo. Ano sabi nyo dati?
Mag-oath lang si BP Sara, magpapadrug test kayo. Until now, hindi pa kayo nagpapadrug test. Napaano kayo? Ha, sige nga, napaano kayo? Tapos magagalit kayo, magdidemanda kayo pag tinawag kayong addict. Eh yan po ang kumakalat na balita. Anong gagawin natin? Eh hindi naman personal life nyo yan eh. Kasama ang taong bayan dyan. Hindi po si Sam Versosa ha. Hindi addict yan. Naniniwala ako hindi addict yan. Pero meron daw dyan eh. Meron daw sa Quadcom di umano. Eh ba't hindi kayo magpa-drug test? Simple lang eh. Ano ba kinakatakutan nyo? Sige nga, kwento nyo, secret lang. Tayo lang nagkakaalaman. Ano ba? Ba't takot kayo sa drug test? Sige nga, paki-explain. Drug test na. Ganun lang kasimple yun eh. Ha? Drug test. Tapos, tuloy nyo trabaho nyo. Huwag kayo puro demanda. Kasi gusto nyo, oo kami ng oo eh. O pag sinabi nyo, si ganito ang pumatay kay Jose Rizal, oo. Si ganyan ang pumatay kay Magellan, oo. Eh, diktador ba kayo? Galing ba kayo sa pamilyang diktador at komunista? Hindi naman siguro, di ba? O, kaya nga, ang sagot dyan, drug test lang. Simple lang eh. Gusto mo, sabay-sabay pa tayo. Wala namang problema. Diba? Sige, wag po kakalimutan ha. Sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo Coach Oli News PH at abangan ninyo ang ating mga videos. And wag pong kakalimutan, i-like po ito. Ha? Ito, tingnan nga natin to isang balita na to. Para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang dami ng problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat Tama, mali. Napakaganda nito. Kami magiging kaanib nito. Again ha, nananawagan ako sa mga kapatid nating vloggers ha. Pag nagpunta po kayo dyan at nag-content kayo dyan at may ilang mga grupo na wala dyan, wag nyo na po silang i-call out ha. Unang-una sa lahat, hindi naman tayo pinipilit na magpunta dyan. Pero kung pinili niyo na pumunta dyan, okay na yun. Pero wag nyo nang pilitin na yung mga hindi nagpunta dyan, bakit wala dito si ganito? Bakit wala si ganyan? Akala ko ba para sa bayan si ganito, pero wala si ganito dyan. Wag ganun. Okay? Wag nyo, baka mamaya, ariin nyo na naman yung rally ng iglesia. Baka mamaya, guluhin nyo na naman yan. Nag-away-away kayo ha. Okay, so tama yun, wag kayong mag-away. Nag-aaway-away yung mga vloggers, nag-aaway-away itong mga taga-Maisog, nag-aaway-away yung mga taga-Marcos alis dyan. Utang ina niyan. Para kayong mga bata. Mag-content kayo. Wag na kayo mag-call out ng iba. Kung feeling ninyo, nandiyadyaan kayo sa rally dahil mahal nyo bayan, hindi porket wala yung iba dyan, hindi na nila mahal ang bayan. Ha? Lahat tayo nagmamahal sa bayan. Baka yung iba may trangkaso lang. Kaya hindi makapunta sa mga rally na yan. Okay? Pagdating sa laban para sa Pilipinas, pagdating sa laban para sa mga Duterte, regardless kung ano relihiyon mo, lalong-lalo na regardless kung ano yung kinaaaniban mo. Marcos alis dyan, Marcos resign movement, Maisog, kung ano man. Basta ang gusto natin hindi matuloy yung impeachment, dun tayo mag-focus. Diba? Alam nyo naman, nagkaroon kami ng problema sa grupo nila Bisdak before. Anong sabi ni Banat Bay? Sabi ni Banat Bay, wala nang Bisdakero, wala nang Banateros, Pilipino na tayo. Sama-sama na tayo rito. Okay? Yung iba, pinagkakakitaan na nga, sinisiraan pa, ikaw talaga anharot. Tangin, nakakalalabas ka dito pag puro chismis yung dala mo. Bakit ba tuwan-tuwa kapag ka may nag-aaway-away? Buisit ka talaga. Hindi kita patatawarin pag di ka nagpakulay. Hindi kita papatawarin ha. Pinagkakakitaan na nga, sisiraan pa yung ibang group. Ayun na nga. Wag nang ganun. Magkakasilipan pa kayo. Alam nyo pa naman yung mga sikreto ng bawat isa. Kaya nananawagan ako isang bayan. Amuyong no? Bright Naria. Puta pag nakarinig siya ng, uy, chismis. Puta magko-comment ako.
Kanina pa siya nandiyan dyan, di naman nagko-comment. Kung kailan away-away-away yung pinag-uusapan, comment na kagad ang animal. Anharot, baguhin mo yung ugali mo na ganyan. Masyado kang toxic. Oh, hindi ba isang bayan, isang laban para sa katotohanan? O ganun lang tayo. O halimbawa, yung maisog hindi nagpunta dyan. O wag nyo lang sisihin yung maisog. O kung halimbawa, yung ganito hindi nagpunta dyan, wag nyo lang sisihin yung ganito. Pangit yun. Kasi sabi nga dyan, magtrabaho ka na lang. Wag ka nang manilip ng kapwa mo. Kasi ganyan sa opisina eh. Ako lang ang masipag. Utangin na lahat. Tamad. Isusumbong ko lahat. Oy, sir, alam mo ba si ganito, ganyan? Oy, sir, alam ba si ganyan, ganito? Sisiraan mo lahat para ikaw lang magaling. Wag ganun. Lahat tayo may kanya-kanyang mga dahilan. Katulad ako, di man ako makapunta dyan. Kasi nandito ako sa malayo. Magtayo kaya ako ng rally dito sa, dito sa Amerika. Sama-sama lang, ha? O, sama-sama lang tayo. O, wala nang silipan. Kaysa si ganito, kaysa si ganyan. Wala nang ganun. Wala nang maisog, wala nang MAD, wala nang Marcos resign, wala nang Iglesia ni Cristo, wala nang KOJC, wala nang Katoliko. Lahat tayo sama-sama bilang Pilipino. Mag-ano tayo? Magpahayag tayo ng magpahayag tayo sa ayon sa ating kakayanan. Baka iba walang pamasahe, di ba? Meron pa nagkakasilipan. Pinagkakitaan nyo yung mga OFW. Tapos bla bla, may mga ganun pang mga patutsada. Pangit. Di maganda. Oh, may mga buti na lang nagpakulay ka, Anharot, konti na lang iba-block na kita eh. Thank you very much, Anharot, ha. Love you very many. Di ba? Bakit ang maisog hindi nagpunta sa ganito? Tanginan yan. Bakit yung pa sinisilip yung maisog? Nagpunta pa kayo dyan dahil di ba? Huwag nyo na silipin yung iba. Basta work lang kayo. Vlog lang kayo. Hatid lang kayo. Pasayahin nyo yung mga OFW natin. Pakita ninyo yung ganun talaga buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon nagtatama yung mga schedule natin. Okay, so wag nang magsilipan ha. Pangit yan. Hindi maganda yung may away-away. Utangin na, ang kalaban natin yung mga kawatan sa gobyerno. Hindi tayo ha. Yun, focus tayo dun. Focus tayo sa mga laban ng mga ng mga kababayan natin naghihirap sa buhay. This is not about us. Itong mga vloggers, hindi po ito tungkol sa atin. Hindi po tayo hindi po tayo mga tawag din. Hindi tayo ang bida, mga Duterte bida, at saka yung mga kababayan natin Pilipino, ha? Oo. So para hindi, sabi nga nito ni Pobre, ako naman wala akong pake kung pinagtatawanan tayo, wala pa pake. Matatakot pa kayo na pinagtatawanan tayo, binabash nga tayo ng mga, sinisiraan nga tayo ng mga yan eh. So regardless, pinagtatawanan tayo nila or hindi, wala akong pakialam. Pero kailangan, yan, sabi to, sasabihin pa, ilalabas baho nyo. Tangina talaga si Anharot ha, pagdating sa chismis talaga, buhay na buhay ang hayop na ito ha. O sige, dahil magpapasko na mga bossing, pakinggan naman natin yung speech ni President Marcos na nananawagang alalahanin ang mga biktima ng bagyo at sunog ngayong Pasko. Okay nang ina niyan. Ang Pasko, supposedly, minsan lang yan darating. At pagdating niyan, parang Thanksgiving sa Amerika yan. Kailangan lahat ng mga hindi magandang alaala, kalimutan mo muna. Kalimutan mo na muna. Kailangan good vibes lang. Kailangan masaya lang sa Pasko. Putang gusto ni Bongbong. Sa Pasko, isipin natin yung mga nabagyo. Yung mga nasunog. Anak ng tinapay ka naman, Bongbong. Bakit mo kami pa iisipin sa mga nasunugan tsaka na bagyo? Minsan na nga lang yung Pasko, baka pwede ikaw nang mag-isip sa kanila. Alam mo kung meron dito ang walang karapatang magsaya ngayong Pasko, ikaw yun. Bakit? Presidente ka ng bansa. Kung meron kang lugar sa Pilipinas na hindi makakapagpasko, pumunta ka doon. Damayan mo sila, wag ka magpasko. Pero yung kami, buwisit ka,
Minsan na lang magpasko, gusto mo malungkot pa kaming hayop ka. Putang ina, maawa ka naman sa amin. Pasko na nga lang kami makakakain ng spaghetti ng 1 linggo. Tuwing Pasko na nga lang kami makakakain ng minudo. Yung minudo, isinaswap ko na sa pangatlong araw. Minudo pa din yun. Sinaswap ko na sa dinuguan sa kapitbahay namin. Inaabangan namin yung Pasko na yan. 1 beses lang dumaan sa 1 taon yan. Tapos gusto mo malungkot pa kami? Oy, Boss Dada, ang saya mo ah. Putangin na mo ka, nalulungkot yung mga tao sa Bicol ah. Baha sila dun. Anak ng tinapay ka, di naman ako presidente ng Pilipinas. Kung gusto mo, nadamayan sila, ikaw ang wag mas magpasko. Tama? Ikaw ang wag magpasko. Wala kang karapatang mag-celebrate ngayong Pasko. Dahil marami nagugutom na Pilipino. Wag mo kaming idamay. Pabayaan mong kami mag-enjoy naman. Putang ina, ilang taon mo na nga kaming binibwisit. 1 araw lang mag-i-enjoy kami, ayaw mo pa. Putang ina, sa tuwing kakain kayo, isipin nyo walang kumakain doon sa Bicol. Putang ina niyan. Huwag na tayo maghanda lahat. Huwag na padaanin yung Pasko. Ba't nagpapailaw pa tayo ng mga Christmas tree? Bawal naman pala magsaya. Di ba? Kayo nga, party ng party, sabi ni Defenders of the Sun eh. O, di ba, Esme? Parang gini-guilt trip tayo eh. Bawal. Bawal na tayo magsayaw. President Marcos nananawagang alalahanin ang biktima ng bagyo at sunog ngayong Pasko. Uy, nangina niyan. Pati Pasko, bawal na tayo magsaya. Ay nakasalanan mo eh kung bakit nabaha yung mga taga Bicol dahil sa flood control project nyo dyan sa Bicol eh. Tapos ngayon gusto mo pati kami mag-isip ng ano. O sige, pakinggan nyo itong speech ni Bongbong. Welcome everyone, friends and family back to the palace. It's actually a little bit hard to believe that it's Christmas time again. Ito nga, hindi daw siya makapaniwala Pasko na. Di ba no, Marcos, di ka makapaniwala Pasko na? Mantakin mo, dumaan na ilang Pasko, wala ka pa nagagawa. Ang bilis ng panahon, no? Putang ina, nakakadalawang Pasko ka na. Isipin mo yan, ilang Pasko na lang, wala ka na sa posisyon. O baka nga, masaklap yan, baka last na Pasko mo na yan. Malay mo, makarma kayo, di ba? Pero ito, ang bilis daw ng oras, ang bilis daw ng pagkakataon, Pasko na naman. Mantakin mo, di ba? Ang bilis. Alam mo, nagugulat ka lang, nabibilisan ka sa pagkakataon. Kapag wala kang ginagawa, tayo ng bilis. Ganyan eh. Ala, ano ba yan? Gabi na naman. Ala, ano ba yan? Umaga na naman. Ganun, napapansin mo yung pagka wala kang ginagawa. Wala kasing ginagawa, kaya ayan, nabibilisan ka sa panahon eh. But it is. And of course, this is the most important part of every Filipino's calendar. Where this is the time for us to be with our friends, with our family, to enjoy a little bit of quiet time, a little bit of relaxation, and to think of the year that came back, that has just passed, and start to think about the year that is coming. And it is... Ang hirap mo naman magbigay ng mensahe. Naknang putya naman Bongbong. Di ba magaling ka mag-speech? Yan ang problema kapag si Bongbong walang prepared na speech. Simpleng magbibigay ka lang ng mensahe sa Pasko. Kaya ka nga hindi na ginawan ng script eh. Kaya ka nga hindi na ginawan ng script ng mga script writers mo dahil generic naman yan. Pampasko lang naman yan. Si Boss Dada nga, magtatatlong oras na nagsasalita, wala namang kopyahan. Hindi mo pa magawa. O ano yung sinabi niya? Ulitin natin ha, may sinabi siya eh. A little bit of relaxation. This is the time for us to be with our friends, with our family, to enjoy a little bit of quiet time, a little bit of relaxation. Putang ina, relaxation pa din, sir. A little bit of quiet time. Isang buong taong ka na nagre-relax. Isang buong taong ka ng tahimik. Gusto mo sa Pasko, tahimik ka pa rin. Ibang klase talaga ang mga tamad ha. And to think of the year that came back, that has just passed, and start to think about the year that is coming. And it is...
joyful time for all Filipinos. But as we celebrate, all I'd like is to ask you to hold a thought for all those people who up to now are trying to recover from the effects of the 6 typhoons that we suffered in 23 days. Many of them are still in shelters. Many of them are still in need. Oh, so gusto mo isipin namin sila? Responsibilidad namin sila, Bongbong. Mga kababayan namin yun. Pero Pasko ngayon eh. Yung 13 month namin, gusto namin gastusin, bili kami ng crispy pata, luto kami ng Shanghai, inom-inom konti, arkila ng video, kanta-kanta, tas ang gusto mo, killjoy ka, sabihin mo, habang nagsasaya tayo, sana isipin din natin yung mga nasalanta ng bagyo. Putang ina, kung meron dapat mag-isip nun, ikaw. Ikaw ang dapat mag-isip sa kalagayan nila. Ikaw, sir, ang dapat na pumunta doon sa araw ng Noche Buena, tapos bigyan mo sila ng mga pang Noche Buena, ganun. Ganun mo dapat i-celebrate yung Pasko mo. Bilang isang public official at presidente ng Pilipinas, dapat hindi ka papayag na ikaw ang sarap ng kinakain mo, yung mga nasa Bicol, yung mga nabagyo, nabaha, na putukan ng bulkan, nasa mga shelters pa. Di ba? Sana ang gawin mo, sir, yung mga lugar na magulo, na ngayon ay wala pa di pa nakakabalik sa mga kanya-kanyang mga buhay, huwag kayong mag-alala dahil karapatan ng lahat ng Pilipino na sumaya ngayong Pasko. Kaya mag-allocate ako ng budget para dyan sa mga shelters na yan. Maghahanda tayo. Ilan ba yung shelters natin sa mga nasalanta? Ang mga shelters natin sa mga nasalanta, yung mga nasa evacuation sites, ilang pamilya yan, ilang locations yan. Bawat location, magluluto tayo, 5 lechon bawat isang location, para naman kahit ngayong Pasko lang, sumaya tayong lahat pare-pareho. Putang ina, ang gusto niya, lahat tayo malungkot. Saan ka makakita ng ganyan leader? Pasko na, gusto niya malungkot ka pa rin? Buisit ka? Di ba dapat ganun? Sa Bicol, may nabagyo, 6 na bagyo. Ano yung mga tinamaan? Mga taga-Norte, taga-Bicol, huwag kayong mag-alala. Sa araw ng Pasko, 24 ng gabi, magluluto tayo dyan. Magpapadala ako ng mga tao. Magkakaroon ng kainan dyan. Kahit man lang isang gabi, maranasan natin yung saya ng Pasko habang nandiyan kayo sa shelter. Hindi nyo man maramdaman yung problema kahit isang gabi lang sa araw ng Pasko. Deserve natin lahat sumaya. Dapat ganun ang ginagawa mo. Hindi mga kapwa ko Pilipino, lahat tayo ay dapat nagpapahinga at nagsasaya dahil Pasko. Pero hindi pwede ngayon. Malungkot kayo kasi may malungkot sa Bicol. Damay-damay tayo. Habay putang ina niyan. Kawawa naman kami. Malungkot na kami buong taon eh. Hanggang ngayon gusto mo malungkot pa rin kami. Di ba dapat ganun? Pag ako naging presidente, ganyan ang gagawin ko. Hindi ko ipapanawagan sa buong mundo na malugmok tayo sa buong Pilipinas. Mas madali, bossing, bongbong, na magpakasaya tayong lahat. At alam ko naman na habang nagpapakasaya tayo, merong mga nasalanta ng bagyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi yan magiging problema. Kahit isang araw lang, isalba natin. Yung mga nandiyan dyan sa shelter, magpapaparty tayo dyan. Mag-a-allocate ako ng pera para lahat tayo masaya. Masaya lahat, buong Pilipinas masaya for that day. Kung gusto nyo, malungkot tayo eh. Isipin ninyo habang nagsasaya kayo yung mga nasalanta ng 6 na bagyo sa 23 days. Gunggong talaga to, no? Gusto nyo malungkot talaga tayo, ayaw nyo maging masaya tayo eh, no? Ay, nako bongbong, kahit sa kailan ka talaga. And all of these disasters, like I just came and saw some victims of fires. All of these people, let's just keep them in mind and do what Filipinos do. Let's help each other. And my Christmas wish is that despite everything, that no Filipino has, every Filipino should feel somehow Christmas. Ano naman pala eh. Gusto mo pala ma-feel namin yung Christmas, ang gulo-gulo mo.
Gusto mo ma-feel namin yung Christmas. Tapos sabi mo naman kanina, kailangan nating isipin yung mga nandoon sa Bicol na walang mga Christmas. Putang ina, hindi namin ma-feel Christmas noon. Mapipil namin noon, Semana Santa, dami namatay eh. Sasabi nito ni Bongbong, gulo-gulo ng utak mo eh. Ano ba talaga, magsasaya tayo o malulungkot? Ba talagang gusto mo? Isa lang, hindi pa pwedeng masaya na malungkot. Pag masaya, masaya lang. Pag malungkot, malungkot. Gulo-gulo mo, sir. Ano naman ba yan? Lakas na naman ah. Because after all, no matter how many typhoons they throw at us, no matter how many problems they throw at us? Puta, sino nagbato sa'yo ng typhoon? Anong they throw at us? Sir, yung bagyo galing yun sa langit. Tangina to. Ang sinasabi mo, how many typhoons they throw at us? Sir, hindi po pagsubok yun. Bagyo yun. Acts of God yun. Ang nagpadala nun dito sa Pilipinas, Diyos. Para ma-expose lahat ng mga kabulastugan nyo. Hayop talaga oh. They throw at us, they? Sinong they ang nagpadala ng bagyo sa'yo? Annalisa Mutlak. Salamat kayo, Mr. Chair. Sino ba kasi nagpadala ng bagyo sa'yo? No matter how many typhoons they throw at us, they throw at us, they? Sino si they? Acts of nature yun eh. Acts of God yun eh. Sabi ni Gracie Chua, di ba? Di ba Gracie Chua? Tama ba ako? Gulo-gulo mo, BBM. Para kang, baliw. are thrown at us, there's nothing that Ayan oh. Ulitin natin. they throw at us. No matter how many problems are thrown at us, there's nothing. Yun, how many problems they throw at us. Pero yung how many typhoons they throw at you, kaya parang inaano mo pa Diyos, china-challenge mo pa. We should feel somehow Christmas. Because after all, no matter how many typhoons they throw at us, Putang lakas ng tama nito mga boss. Sa lakas ng tama nito, pati yung bagyo, binabato na sa kanya. Putang ina, yung bagyo, hindi yung gawa ng mga DDS, sir. Putang ina to. Akala niya pati yung bagyo, DDS ang may kasalanan. Boss, ang may kasalanan nung typhoon. Yung climate change. Sabi mo, climate change may kasalanan, visit ka. Sabi mo, climate change. Tapos ngayon, how many storms they throw at us? Parang ogag eh. Ay, nako Bongbong, hirap mo mahalin talaga. No matter how many problems are thrown at us, there's nothing that will quench. Ang ina, how many problems they throw at us? Sir, yung problema, ikaw gumagawa. Hindi yan binibigay sa'yo. Yung problema, ginawa mo. Sinisita ka lang. Anong problem they throw at us? No matter how many problems ang ginawa natin, gano'n. Ano yung problema? Sa'yo galing yan. Pinagsasasabi mo. Wala kaming problemang binato sa'yo. O kung sino man, walang binato sa'yong problema. Yung problema, kayo gumawa. Kayo gumagawa. Kung nagre-reklamo yung taong bayan sa 20 pesos na kilo ng bigas mo, kasi pinangako mo yun. Kung nagre-reklamo ang tao ngayon dahil hindi mo magawa yung 1 milyong pabahay mo taon-taon, ikaw ang gumawa nun. Ikaw nangako nun eh. Ikaw gumawa ng problema na yun. Ang sakit na ng ulo nung housing czar mo. 1 million per year, putang ina niyan. Wala pang 100,000 yung nagagawa nilang bahay sa loob ng panunungkulan mo. 3 taong ka na. Nagsasasabi mo. Ano pa ba yung mga pinangako mo? Yung pagbibenta nyo ng ginto. Kayo may kasalanan nun eh. Yung paggawa nyo ng Maharlika Investment Fund na pinagkukuha nyo yung pera ng gobyerno, yung pagkuha nyo sa PhilHealth. Ikaw lahat may gawa nun. Yung smuggling, kayo lahat yun. Anong how many problems they throw at you? Ikaw ang punot dulo ng problema na yan. Hindi namin kasalanan yun. Hindi namin yung binabato sa'yo dahil wala lang. The Christmas spirit in the Filipino heart. In every child, man, woman, Filipino, hindi mo na matatanggal sa Pilipinas yan. And rightly so. We all deserve Christmas. It's been a tough year. But never mind. We are Filipinos. It's been a tough year, but never mind. Patay. Never mind.
Yan. So marami daw problema, naging mahirap tong nangyari sa atin, pero never mind. Puta, never mind. Wala, bayaan mo lang sila. Walang pakialam, never mind. Puta, yung klaseng speech to. We stand up. And why not? After all, it is the time to say. Pwede mo sabihin na regardless of whatever obstacles we've been through these years, we are still strong, we are still together, we're gonna fight this together, etc. Tapos magaling pa ako mag-speech sa'yo. Celebrate, to be with our loved ones, to put the Tangina, yun na naman. Nag-ano ka na naman, tumalo na naman yung CD. Tangina, meron ka na namang rap battle na ginawa. The trial sige na nga. and tribulations that we have been through in the past year, put them to one side. We will come back to them, but put them to one side for just a little bit and enjoy the benefits of family, their affection, and all that comes with Christmas. So I wish you all a very, very Merry Christmas. That's simple. Ganun lang kasi. I wish you all Merry I know Christmas. everybody that's here, you all deserve it. Certainly, the entire Philippines deserves it. Maligayang Pasko, Pilipinas. Yun, simple. Dali-dali lang naman kasi mag-speech eh. Maligayang Pasko mga bossing. Nandito tayo ngayon, panibagong taon, matatapos na naman ang taon na to. Balikan natin yung mga problema, balikan natin yung mga nagawa natin, balikan natin yung mga struggles, triumphs ngayong taon na to. At panibagong taon, so alam natin kung ano yung mga nakita nating mga mali, nagawa nating mga mali netong nakaraang taon na dapat baguhin na natin sa susunod na taon. So panawagan ko sa lahat ng mga Pilipino ay salubungin natin itong tapusin natin itong taon na to with a bang, at salubungin natin itong parating na panahon. Salubungin natin itong parating na taon 2025 ng masigla, masigasig, may pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa Diyos. Merry Christmas, ganon. Ay, napakahina mo. Dami-dami mo sinasabi. Para kang hindi marunong, para kang hindi na gano'n. Nag-declamation, ang galing-galing mo mag-speech sa IPEC ah. Ang galing-galing mo mag-speech sa mga sa mga speeches ng pinagagagawa mo dati. Bakit ngayon parang hindi mo na maintindihan? The next performance will